For today's vlog mga kababayan, mga kaibigan, ano ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan? So isa-isahin po natin yung mga kababayan. Ang pambansang pamahalaan ay nahati po sa dalawang antas. Ang dalawang antas na po yun ay ang lokal na pamahalaan at ng pambansang pamahalaan. O in short, punong ehekutibo. Ang lokal na pamahalaan po ay pinamumunuan ng ating mga mayor ng isang syudad, ng isang bayan, o ng isang pamamahala sa isang lalawigan. So, ang national government naman po ay ang ating punong ehekutibo. Ang punong ehekutibo ay siya yung napagpaganap at siya yung nagsusulong sa interes ng sambayanan o buong mamamayan at interes sa buong mundo. Ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay nahati naman po sa tatlo. Meron yung tinatawag na tagapagpaganap. Ang tagapagpaganap po ay ang ating presidente, pangulo o punong ehekutibo. Ang ating tagapagbatas naman ay ang ating legislative o kinatawan ng congressman at senador. Yun po yung tinatawag na legislative. Sa legislative po may dalawang kapulungan. Ang mababang kapulungan ng Kongreso at ang isa naman ay mataas na kapulungan ng Senado. Yun po ang legislative kung tawagin. Nandyan po sa mga kinatawan po natin, sa mga kinatawan ng mga distrito, mga representatives po sa ating mga lalawigan. Include po dyan yung mga party list representative po natin, gaya ng ACT Teachers, CBAC party list. Yan po yung tinatawag ng mga party list po natin. Yan po yung sa mababang kapulungan po ng Kongreso. Then, yung mga po natin, mga mataas na kapulungan ng Senado naman, nabibilangan po ng mga senador. Yan po, sila rin po yung gumagawa ng batas. So, ang senador naman po ay pinamumunuan ng isang Senate President. At ang namumuno naman sa lower, sa House, yun naman po yung House Speaker kung tawagin. So, punta naman po tayo sa pangatlo. Ang pangatlo naman po ay pang-hukuman. Ito naman yung tinatawag na judiciary. Ang judiciary po ay tungkol po sa mga hukuman natin. Ang hukuman ay pinamumunuan na isang punong maestrado. Alam niyo po mga kababayan, ang tatlong sangay ng gobyerno nito ay hindi po pwedeng saklawan ng bawat isa. May kanya-kanya po silang pinapapilan. So si legislative, si judiciary, hindi po niya pwedeng pakialaman si legislative. Executive, hindi po pwedeng pakialaman si. May kanya-kanya po silang, kumbaga may kanya-kanya silang function. Ganun po yung ibig sabihin ng tatlong kapulungan o tatlong sangay ng ating pambansang pamahalaan. So, yun lang po mga guys. Sana nakahatid po ng konting kaalaman sa mga kababayan po natin na hindi po nakakaalam yung tungkol sa usaping ito. So, educational purposes, dagdag lang po ng kaalaman. So, maraming salamat po kay Dens TV.